So, ayan mga katropa, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon, meron na akong isang ituturo sa inyo. Ituturo ko sa inyo kung paano tayo magbabaklas ng automatic transmission mga katropa. At ituturo ko sa inyo kung ano-ano ang mga parts mga katropa ng ating automatic transmission. So, ngayon meron tayong transmission dito, 6R mga katropa, pang Ford Ranger, BT50 at kung ano man transmission na kung saan ginagamit ng sasakyan. Para pares lang yan mga katropa, simple lang. So ngayon, i-dismantle natin mga katropa. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-dismantle ng automatic transmission. Simple lang mga katropa. Bibigyan ko lang kayo ng guide kung paano natin na i-dismantle mga katropa. Step by step natin gagawin mga katropa para makakuha kayo ng idea mga katropa. Siyempre tuturo ko rin kung ano-anong mga parts yung nasa loob niyan mga katropa. So ayan, bago ang lahat, siyempre mga katropa, maraming salamat sa mga YouTubers, subscriber, viewer ng aking channel. Maraming salamat sa inyo mga katropa sa pagsuporta. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at like, hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video mga katropa. Baka sakaling makatulong sa inyo balang araw yung aking mga content mga katropa. So huwag na natin patagalin mga katropa, umpisahan na natin. So yan mga katropa, so ang una natin gagawin mga katropa, step 1 tayo, tatanggalin natin yung fluid pan bolt mga katropa. So ito yung oil pan. So siyempre mga tropa, pagtatanggal tayo ng oil pan, make sure natin na na-drain na natin yung ATF mga katropa para hindi masyadong maglawa sa ating pwesto. So tatanggalin na natin tong oil pan. Lang siyang matatanggal. Ito yung oil pan natin. So lalagyan natin dito sa ilalim. Sunod na tatanggalin natin ay yung filter mga katropa. So madali lang naman tanggalin to. Naka ano lang to, may o-ring lang. Ito naman yung fluid filter. So tatanggalin natin. Next natin ito, pull up lang natin mga kalapapaya. Pull up lang natin din yan. Tapos para matanggal natin tong kulay itim, ito kasi ito yung lock niya eh. Tapos hilahin lang natin yan mga katropa. So yan, tanggal na siya. Meron siyang guide pagbalik dito, meron siyang guide mga katropa. Hindi basta-basta natin itutusok yan, meron siyang guide. So tanggalan natin. So ngayon in-next natin yung mga bolt ng valve body. So sa valve body meron siyang 11 bolt mga katropa. Ito tatlo, itong tatlo, plus itong dalawa. Yan. Tapos
makikita nyo naman yung sa ball body mga katropa, yung ulo ng bolt ng ball body iba kaysa sa mga bolt na ito. Yan, iba yung pagkaka-round nya. So meron siyang 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron siyang 11 volt mga katropa. So una natin tatlo rito. 1, so meron siyang 11 volt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 volt. So after nun mga katropa, so tatanggalin na natin yung ball body. Yung tinatawag na mechatronic. Yan, ito yung ball body. So yan. Yung ball body natin. Lagyan mo natin sa baba. So yung susunod natin tatanggalin yung adapter natin, rubber adapter. So ito yun. Ito yung rubber adapter mga katropa. Ayan. Ito yun. Meron pa tayong thermal bypass valve dito. I-inspect natin yan kung meron bang gas o ano. Yan. Dito siya. Yung pinaka mahirap tanggalin mga katropa, yung oil pump. So tatry natin tanggalin yung oil pump kung kaya ba natin tanggalin mga katropa. Yan. So ngayon tatanggalin muna natin yung bolt ng ating oil pump mga katropa. Tapos try natin hugutin kasi wala tayong special tools. Kailangan ng special tools puller para rito sa ating shop. Nakakonekta rito para mabunot yung ano. Pero gagawa natin ng paraan para mabunot natin mga katropa. So tanggalin ko muna yung mga bolt. So yung nga palang nakadugtong dito mga katropa, yung torque converter na. Yung mga torque converter natin dito nakadugtong. So ito yung oil pump natin, ETS pump. So meron siyang 12 volt mga katropa. So yun yung ano natin ngayon kung paano natin bubunutin to. So kailangan kasi ng cooler dito mga katropa. So isip muna tayo ng paraan para matanggal natin. So DIY natin tatanggalin mga katropa yung oil pump. So ginamitan ko ng chain. So tatry natin kung kakayanin ba ng chain tsaka puller. Pero hindi naman sa kanya itong puller kasi meron talagang puller para dyan mga katropa. So wala tayo nun. So gagamitin natin ng DIY. Tingnan natin kung kaya natin mahugot yung oil pump.
Yun, mga katropa, nakita nyo naman kung paano natin DIY. So, ginamitan ko ng oil filter remover dito sa pinakaliig nito para mahugot natin yung oil pump, mga katropa. So tatanggal natin yung oil pump, mga katropa. So yan, ito yung ating oil pump. Sa oil pump, yung ini-inspect natin yung mga ring na yan, mga katropa. So meron siyang washer, huwag niyo kakalimutan. Andito yung washer niya, sumama. Dapat naiwan siya dun, pero sumama siya, yan. So yung mga technique niya sa pag-overhaul ng automatic, yung mga, ito yung mga chine-check nyo yan, yung mga seal na yan, tsaka itong mga washer, bearing, yan yung mga chine-check natin. So yan, natanggalan natin. So lalagay muna natin dito sa ilalim, mga katropa. Ito nga pala yung oil pump assembly. So ito naman yung pump seal or torque converter seal. So pag merong nag-leak sa bell housing nyo sa may tapat ng between ng block tsaka bell housing, so kulay pula, so ibig sabihin nag-leak kayo sa seal, oil pump seal or torque converter seal, kung ano man dyan, basta kulay pula. So dito, itong seal na to yung may problema. So ngayon, pag i-repair nyo yung seal, ibababa nyo yung transmission, so para mapalitan natin tong seal. Sa oil pump, pagkatanggal nyo, paghugot nyo ng ganyan, siyempre nakalimutan nyo kung saan yung posisyon. Hindi naman kayo malilito dahil dito sa taas na to, yan. Kung mapapansin nyo tong filter holder na yan, tsaka yung dalawa rito na seal, so hindi kayo maliligaw, nasa taas yan, mga katropa. Tapos siyempre inspect nyo yung o-ring. Yan, may o-ring yung oil pump. Yan, kung papansin nyo, yan yung o-ring yan. So yung nakapaligid na yan, so inspect nyo yan. So kung magpapalit naman kayo ng rebuilding kit, siyempre kasama na yung o-ring na papalitan, mga katropa. Lahat ng seal dyan papalitan natin. So yan yung oil pump. Sa kagaya na sabi ko, lagi tayong aware sa mga washer na tinatanggal natin kung saan nakapwesto, mga katropa. Yan, so ito dapat, kung naiwan man dun ito, kunin nyo na kaagad, mga katropa, baka malaglag lang. So ilagay nyo rito sa oil pump. So ngayon tatanggalin natin yung forward clutch. Ito yun, forward clutch saka overdrive clutch assembly. Ito yun, so huhugutin lang natin ito, mga katropa. Sumama, katropa, yung ano, kasi dapat pag hinuhugot ay pag tatanggalin natin, mga katropa, nakatayo ito, nakaganyan, nakatayo. So wala tayong tools hanger para sa transmission. So try natin hiwalay. Yan. So nahugot ko ng buo. Wait lang, mga katropa. Dito yan. Tanggalan natin yung forward clutch tsaka overdrive clutch. So ngayon susunod natin tatanggalin yung, siyempre meron bearing dito yan, mga katropa. Gaya na sinabi ko, nandito sa likod ng bearing yan. Ito yung bearing yan, naka ganyan dito, mga katropa. Yan. So sumama siya doon sa shop. So yan, ito siya. So ito yung ingatan natin. So ibabalik ko doon sa shop. Tsaka yung posisyon ng bearing dapat huwag nyo kakalimutan, mga katropa. Kaya dapat sa mga beginners, kung gustong matuto mag overhaul, aware tayo sa mga bearing na yan. So mamaya natin babaklasin yung forward tsaka overdrive clutch assembly, mga katropa.
Susunod na tatanggalin natin yung direct clutch assembly. So yan, kasama na naman siya, yan, oh. Direct clutch assembly. So ito yung direct clutch assembly natin, mga katropa. Yan. So mamaya natin titikin yung mga clutches niyan. Direct clutch assembly. So natanggalan natin yung direct clutch assembly. Siyempre, yan sinabi ko, merong bearing, mga katropa. Yan, ito. Meron na naman siyang bearing, mga katropa. So naka-position siya ng ganyan. Kailangan tatandaan nyo lagi yan, mga katropa. So susunod natin yung center support, mga katropa. Ito yun. Ito yung ating center support. Yan. So gamitan natin siya ng screwdriver. Dito sa automatic, mga katropa, puro clip lang. Kaya yan, kung mapapasin nyo ito yan. So at imumove lang natin ito. Medyo matigas, mga katropa. Medyo matigas ng spring na ito, kaya kailangan na. So natanggalan natin yung clip, mga katropa. Sikot-sikot lang. Medyo matigas, mga katropa. So okay lang, at least kahit paano natanggal natin. So kailangan siya ng snap ring na mabuka para ma-press na ganyan. So wala tayo nun, kaya ganyan yung pagtanggal natin. So yung position nya, kung mapapansin nyo, meron siyang ano rito. So yung position niya pag ganyan. Dito yung pinaka-flat. Ayan. Flat. So yan. Ayun, tatanggalin natin yung center support. So hihilahin lang natin yan. So sa pag ano naman ng center support, sa mga beginners, hindi kayo malilito kasi nga yung sa taas ito. Ayan, mga katropa. So tanggalin natin center support. Mamaya pabaklasin natin, titikin natin yung clutch. Tuturo ko sa inyo kung paano. So ito naman yung pinaka plate nya, mga katropa, ng ating brake. So may bearing pa rin dito, ayan, mga katropa. So yung pinaka ano nya nandun sa ano na iwan. Ayan. Ito yung sun gear, mga katropa.
So ito naman yung ating sun gear mga katropa. Ito yung ating planetary gear. Yan. So meron pa rin siyang sun gear dito sa baba. Yan. Tapos bearing, huwag nyo kakalimutan kaya sinabi ko. Yan. So dito yung bearing yan. Yan. Basta lagi kayong aware sa bearing mga katropa. So dito yan sa planetary gear dito sa ilalim. Yan. Tapos ito yung sun gear sa taas. Sun gear pa rin yan mga katropa. Yan. Ganyan yan. Tapos syempre ito yung one way clutch. One way. Yan. Ito yung one way nya. Yan o. Isang ikot lang yan. Nakaganyan dyan. So, nandito yan. So, mamaya natin titignan yan mga katropa. Tignan natin muna yun nasa loob. Siyempre may bearing mga katropa yan. Yan. Kaya na sinasabi ko. Yung bearing. Ayan. Nakaupo siyang ganyan. Huwag niyo kakalimutan lagi yung mga bearing. Dahil pagka yung bearing nawala sa pwesto, ibang ano na yun, nagkakaproblema na tayo. So ngayon sa loob so yung sa loob niya, ito naman yung planet carrier mga katropa, hub. So meron siyang ano nga rito, yung bearing. So kunin natin yung bearing. So nandito yung bearing yan. Yan. Yeah. So ito na yung pinaka last natin tatanggalin mga katropa. Yan. So ito na yung pinaka housing natin. Tapos na natin, so ibababa natin para maisampa natin dito yung mga clutches ng matchet natin. So umpisahan na natin yung ating basic mga katropa sa mga parts ng transmission at kung ano yung mga dapat mga katropa. So sa ating transmission ay meron tayong mga component yan. Yung mga component natin ay marami yan. So bawat component natin merong clutch yan. May mga clutch yan. So yung nagiging problema natin minsan pag automatic transmission mga katropa, pag wala sa labas yung problema, ibig sabihin nasa loob. Ibig sabihin kung hindi yung halimbawa sa mga normal front wheel drive na hindi pa high tech yung transmission, so kagaya ng inhibitor switch, yung mga ganyan, mga nasa labas nga yung inhibitor switch. Kasi ito yung inhibitor switch ng Ford Ranger BT50. So nasa loob na nandito. Kumbaga ito yung pinaka inhibitor switch niya na yan. Itong sinasabing lead frame mga katropa, nandyan na yan. So medyo high tech na to. So mas madaling gawin yung normal transmission lang mga katropa, yung hindi siya masyadong electronic pa rin naman yung normal, pero hindi siya masyadong kagaya nito mga katropa na marami ng ganito, halos nasa loob na yung sensor mga katropa, yung input tsaka output nasa loob na yung sensor. So yung kagaya ng mga ibang transmission, front wheel drive, so yung input tsaka output nasa labas yung sensor. Sa mga Ford Ranger, Mazda, yung mga bago ngayon, nasa loob na yung input tsaka output mga katropa. So ngayon yung basic natin mga katropa, meron tayong tatlong force sa automatic transmission mga katropa. I-share ko sa inyo kung ano yung mga force na yun. Yung unang force ay pressure force, spring force, tsaka yung friction force. Yan. Yung pressure force, yun yung nagtutulak mga katropa
sa kung anong ship yung ating halimbawa nagda-drive tayo, kung anong ship yung papasok sa ating gear. Halimbawa first gear, so may pressure yan, tutulak ng o-operate ng siyempre mag-umpisa tayo sa torque converter, oil pump papunta sa valve body. Valve body yung magsusupply ng pressure, kung anong solenoid yung na nakabase sa first gear, second gear, third gear, fourth gear. So yun, pressure. So itutulak ng pressure. Pag sinabing pressure, yung fluid yung pupunta sa piston. Yung piston naman, may spring yan mga katropa, may spring. So pag tinulak ng pressure yung piston, magi-engage na ngayon yung clutch. Magi-engage yung plate, clutch. So magi-engage siya pag tinulak na ng ating spring. Tapos pressure, tutulak ng spring, pak, tulak na ganyan. Tapos magkakaroon na siya ng engagement sa loob yung ating clutch. So magkakaroon na siya ng friction. Gaganyan na siya. So naka-engage na siya. So doon pa lang magtatrabaho yung ating transmission sa gusto nating gear na halimbawa reverse, first gear, second gear, bawat tinapakan natin yan, nagtatrabaho yan. Kaya nga siya mag-isa magsishift. So bawat shifting may solenoid. So yun yung mag-operate pressure, spring, tutulak ng spring, punta sa piston yung pressure, tutulak. Tapos friction, magdidikit yung mga clutch, magi-engage. So after naman ng first gear mo, second gear ka naman. Magre-release naman ngayon yung inoperate ng first gear. So magre-release siya. So yung pressure pupunta naman ngayon sa second gear. Yun naman ngayon yung magtatrabaho ngayon. Kaya yung ating mga gear may mga piston yan. Mamaya isi-show ko sa inyo kung paano yung piston mga katropa. So yun yung sinasabing pressure force, tatlong force, pressure force, spring force, tsaka friction force. Yan, nandiyan sa loob ng transmission lahat yan. So ayan yung mga component natin. Siyempre meron tayong torque converter, hindi ko na sinama kasi malaki yun. So meron tayong oil pump, nandiyan na yung mga itong lahat na to, nandiyan na yung mga ating 6 gear kasi ito 6 speed automatic transmission. So siyempre yung ating valve body, yung mechatronic valve body yan mga katropa. So yun, ngayon i-share ko lang sa inyo yung loob ng bawat ng ating transmission, kung paano tayo mag-check. Halimbawa sliding problema natin, or bakit hindi siya nagkakaroon ng fluid sa loob, kumbaga tuyo, hindi siya nagkakaroon ng fluid, madaling masunog yan. So pag madaling masunog, yung nagiging problema niyan mga tropa, yung hindi pinapasok ng fluid yung ating clutch. So siyempre sa valve body tayo, dahil valve body yung nag-ano dyan. So siyempre hindi lang naman yung valve body, siyempre yung mga solenoid marami. Kaya nga dapat pagka mag-overhaul ka ng gusto mong matuto, or overhauling ng hindi lang tayo basta-basta nag-overhaul ng automatic mga katropa. Dapat alam natin yung mga function ng bawat isa dito sa mga para madali natin ma-diagnose. Mostly nagkakaproblema tayo sa valve body. Ito, naghihintay lang naman kasi itong mga katropa ng supply ng fluid. Yan. Naghihintay lang ng supply ng fluid yung mga clutches natin. So kaya kung may problema yung valve body nyo, siyempre kung halimbawa yung reverse nyo, walang supply ng fluid, siyempre valve body yung magiging natin, magiging dahilan natin kung bakit walang supply. Maybe solenoid or kung ano man, basta valve body tayo, kasi ito naghihintay lang naman to ng mga supply mga katropa, yung ating mga clutch. So ngayon dito muna tayo sa oil pump. Siyempre gaya sinabi ko, yung oil pump natin, yung washer nandito yan dito yan, washer sa loob. Kaya bawat tanggal natin ng ating parts mga katropa, pag automatic, kailangan mabilis yung mata natin. Kailangan nakapokus tayo sa mga bearing mga katropa, kasi marami siyang bearing sa sa loob niyan. So ito nandito na to, dito ko na inilagay. Spacer. Kumbaga ito washer Yan. So siyempre pagka mag-overhaul tayo ng transmission, kasama na tong sa rebuilding kit. Kahit anong transmission na i-overhaul nyo, front wheel drive, rear wheel drive, yung mga 3040 LE, yan mga ganyan, mga sa Toyota, same lang yan mga katropa. Nagkakaiba lang ng mga sa loob yan, pero same process lang kung mag-overhaul tayo ng automatic transmission. So siyempre itong oil pump seal.
So yan, sa pagtatanggal naman ng mga seal, pwede nyo sikwatin. Pero kung hindi nyo siya papalitan, huwag nyo nang sisikwatin kasi baka magasgas pa mga katropa. Inspect nyo yung mga gasgas. Yan. Tsaka kung mga palitin na yung mga ano, mararamdaman nyo mga katropa. Igaganyan nyo yan. Yan. Kumbaga ito yan. Papantay na yan. Pag matigas na, pumapantay na rito sa ano yan. So maglilik na dyan yan kapag pantay na. So yun. Yun yung pag-check mga ganyan mga katropa. Sa mga ano, kahit sa piston, ganun din mga katropa. Yung pag-check. So ito yung oil pump seal. Yan. O-ring. So o-ring siya mga katropa. Yan. So bilog. Pag sinabing o-ring, bilog. Yan. So ito yun sa oil pump. So siyempre yung mga seal niya rito, ini-inspect nyo yan mga katropa. Pag ako kasi pagka hindi walang problema yung ganito yung seal, hindi ko na pinapalitan yan mga katropa. Ini-inspect ko na lang. So mas komportable ako sa original na nakalagay dyan, kaya hindi ko na pinapalitan. So ito nga pala yung oil pump natin mga katropa. So ngayon pupunta tayo sa, ilalagay ko muna ito sa baba, oil pump. So pupunta tayo sa ano, sa forward clutch tsaka overdrive assembly. Ito yun, forward clutch tsaka overdrive assembly. So ngayon babaklasin natin mga katropa. Titingnan natin yung loob para makita nyo rin. So assembly yan siyempre. Yan. So kukuha tayo ngayon ng screwdriver. Lahat naman ng clip dito screwdriver lang mga katropa. So ngayon tatayo natin. So para maihiwalay natin to, meron siyang clip. Ayan. Clip lang yan. So sisikwatin lang natin yan. Kaya mas madaling mag-overhaul ng automatic kaysa sa manual mga katropa. May lock kasi. Wait, higa natin. Hindi mahirap pag nakatayo. Makigat. So sisikwatin ko muna mga katropa. So ito mga clip mga katropa. Yan, clip na natanggal na. Tatanggalin natin itong cover. Siyempre itong housing mga katropa. Meron pa siyang mga gear dyan. Yan, meron pa siyang bearing. Lagi nyong titingnan yung bearing mga katropa. So ito yung forward clutch saka overdrive clutch assembly. So ito na sa loob. Tatanggalin natin ito. Yeah. So naiwan yung bearing niya dito. Yung bearing niya. So dito na natin lalagay yan. So ito ngayon yung forward clutch saka overdrive assembly. So sa pag-check ng ating clutches mga katropa, may bearing baka mawalang bearing nyo So yan, tanggalin muna natin kasi mag-ano tayo. So sa pag-check ng ating clutches, so tatanggalin natin tong mga snap ring. Puro snap ring ng mga tropa, kaya mas madali yung sa transmission. So ngayon, sibutin natin. So yan lang tropa. So yan. Tanggal na yung snap ring. Ngayon, pag tanggal ng snap ring, pwede na natin tanggalin yung clutch plate. Yan. So ito yung piston nandito sa mga tropa. Yung piston may mga o-ring din yan. May mga o-ring tapos may spring yan dito para sa pagtulak. Yan. Kumbaga itong piston ay gumaganyan yan mga katropa. Pag dumating na yung pressure, tutulak na yan. Tak. Yan. Tapos magi-engage na yung ating magi-engage ng ganyan. Mag-hold niya na to. So tsaka na gagana yung kung anong shipment yung meron na
papaganahin ng ating transmission or yung ating shifting, kung nasa ano ba tayo, overdrive ba tayo, nasa first gear ba tayo. So ngayon, pag magtatanggal kayo nito mga katropa, huwag niyo paghihiwa-hiwalayin, ganyan lang. Ayan, tandaan nyo kung saan siya nakapwesto, siyempre. Tapos sa pag-inspect naman, inspect nyo lang ganyan mga katropa, ganyan lang. Ganyan lang pag-inspect niyan mga katropa. So ito okay pa to mga katropa, kumbaga dinedemo ko lang sa inyo, tinuturo ko lang sa inyo mga katropa. Yan, ito yung plate, clutch, plate, clutch, plate, parang automatic motor lang yan. Yan, so yan. So okay pa tong mga clutches na to. So bibigyan ko kayo ng tips sa clutch. Siyempre magpapalit tayo ng clutch, halimbawa papalit tayo ng clutch. So kung mapapansin nyo mga katropa, pag hinawakan kong ganyan dito sa upper side nitong pinaka ano na to, may talim mga katropa. Yan, may talim. Dito sa baba wala. Yan. So dalawang klase yan, dito tsaka dito. So ngayon sa pag-assembly naman, halimbawa na-assemble na natin mga katropa, example lang ha. So napalitan na natin ng o-ring, kasi ito pinipress mga katropa, hindi ko maano sa inyo, pipress pa yan, tapos tatanggalin natin itong snap ring. Pero pagka na-press nyo na to, meron kayong special tools, itutulak nyo to, tutulak nyo itong piston, tsaka nyo tatanggalin itong snap ring, lalabas na yan. Meron kayong makikitang spring yan sa loob, tapos may mga o-ring yung pinaka-piston nya mga katropa. So ngayon sa pagbabalik mga katropa, tuturo ko sa inyo, so para magkaroon kayo ng idea. So pagbabalik madali lang naman mga katropa, gaya sinabi ko. Halimbawa nagpalit tayo ng clutch, yung clutch natin, so ibababad nyo muna sa ATF yan mga 30 minutes mga katropa. Ibababad nyo muna sa ATF para ma-absorb na yung ATF mga katropa kung bago. Pag bago mga katropa yan, siyempre in-overhaul nyo na, may mga rebuilding kit kayo, automatic papalitan nyo na yan mga katropa. So yan, ito yung ating clutch plate. So sa pag-assemble naman, madali lang. Yan. Halimbawa, ito yung ibabaw natin, so itataob ko itong ganito. Halimbawa, yan. Tapos tatayo mo to. Tapos gaganyan mo lang. Yan. Clutch. Yan. So yung talim, sa ibaba ko ilalagay yung talim mga katropa. Sa ibaba. Yan. Tapos plate. Yan. Plate ulit. Clutch. Plate. Clutch. Plate. Clutch. Plate. Clutch. Plate. So yung mga plate natin, kapag may mga gas-gas naman mga katropa, meron kasama naman sa rebuilding kit yan pag bumili kayo. So kung meron mga gas-gas, meron mga sukat yan mga katropa, kailangan gagamitan nyo ng vernier caliper para makakuha nyo yung tamang sukat. Kung may gas-gas man yung isa rito, so yun yung papalitan nyo mga katropa, yung may gas-gas. So kung wala naman tama, kahit ibalik nyo na lang yung luma mga katropa, kasi yan yung standard sukat yan. Pero may mga sukat yan, may mga sukat yung plate mga katropa, para lang sa kaalaman nyo. So yun lang, tapos na. Siyempre ito may sandwich yan, nahuhugutin yan. So papasok natin ito, tingnan natin itong. So siyempre meron siyang bearing yan, housing bearing. Ganyan yan mga katropa. So siyempre sa pagpapasok niyan mga katropa, ise-center nyo yung mga clutch nyo para medyo madali mga katropa, para medyo madaling ipasok yung ating gear. So kung gusto nyo naman ganito nyo ipasok nyo siya ng ganyan. So diba?
So pag may nakalabas na ganyan, hindi pa nakapasok yan mga katropa. So ikot-ikotin pa natin yan. Meron pa siyang natitirang dalawa, ayan. Hindi nakapantay yung dalawa. So kailangan kasi pantay-pantay yan mga katropa. So ganyan lang naman mag-overhaul ng automatic mga katropa. Pag umupo ng ganyan mga katropa, yun. O, di ba? Flat na flat siya. Yan. So ibig sabihin pasok na yan. So ikakabit na natin to ngayon. So may bearing yan mga katropa. Huwag yung kakalimutan yung mga bearing niyo. So yan. So tapos na tayo rito sa isa. Ay, mabas. So dito naman tayo sa forward clutch. So siyempre huwag nyo kakalimutan to. Titignan nyo lagi yung mga spacer nyo mga katropa. So ganun din mga katropa, sisikwat din nyo rin. Ba, napakadali lang. Kung manual yan, pukpuk pa tayo dyan. So dyan nyo yan. Siyempre tapos ilalabas natin yung clutch. So yun. So ito piston. Piston yan mga katropa, nasa loob niyan piston. Yan yung mga piston niyan. Yung mga clutch, spec nyo ganyan. So actually wala namang problema yung mga clutches nito eh. Actually talaga yung problema nito yung valve body, torque converter. So stock nga to, so warranty to dati. So ngayon matagal na kaya binuksan ko. So yan, meron siyang minsan dalawang plate magkasama, tapos clutch plate, ganun pa rin mga katropa, simple lang. Yan. So yung sa piston hindi gumana sa inyo kasi wala tayong pang-press. Mahirap natin i-press, pero ganun din naman yung ano niyan. Gaya na sinabi ko yung procedure niyan. So yan. Ganyan lang yung mga katropa. Diba? Simple. Halimbawa magpapalit kayo ng ano, huwag nyo munang magpapalit kayo ng overhauling clutch. So tanggalin nyo lang, tapos ibalik nyo, tapos balik nyo yung spring para hindi kayo malito pag babalik. Pag nandyan na yung parts nyo, saka nyo linisin isa-isa. Siyempre meron kayong isang lagayan ng panlinis nyo dyan, or kerosene or anuman, basta panlinis nyo ng component. Yan. Tapos hangin, siyempre pinaka-importante dyan yung hangin mga katropa. Pang spray nyo, pang patuyo ng mga parts. Ayan yung ating automatic transmission. So diba napalitan na natin ng bago yan. So ganyan lang. Diba? Napakadali oh. Lang mga katropa. Simple lang. So ngayon ipapasok mo na dito to. Siyempre se-center natin to para mabilis pumasok yung ating clutch. Se-center na natin yan kahit paano para bilis. So siyempre kagaya nga sinabi ko mga katropa, dapat dapat nakatayo para mas mabilis. At ganyan kasi diba? Diba? So mas maganda ano muna natin to, tanggalin muna natin. Papasok natin to. Mga bearing mga katropa, pag mag-over kayo huwag nyo kakalimutan Okay. So siyempre ito
So, hindi naman kayo malilito mga katropa, mayroong guide tong cover. Yan. So, yun po, napasok natin yan. Tayo dyan. Ayan natin. So, ito naman yung ating direct clutch mga katropa. Forward clutch, saka overdrive clutch assembly. Nandito. Ito naman ngayon yung ating direct clutch. Yan. Direct clutch, center support, assembly, tapos yung ating low and reverse brake. Yan, ito yung ating low and reverse brake mga katropa. Yan. So ngayon, ganun din mga katropa. Yan, may bearing ha. May bearing siya yan. So yung pag-check ganun din mga katropa, may mga piston din yan. Tapos spring. Yan. So yung center support ganun din, may mga clutches. Tapos may piston. Spring din yan para sa ano niya, sa pagtulak. Lahat ng ating center support, direct clutch, forward clutch, saka overdrive clutch. So meron mga piston. May mga, yung bawat piston may mga o-ring mga katropa. Yun yung ating pinapalitan kapag magpapalit tayo ng rebuilding kit. So yun mga katropa, hindi muna natin na bubuksan kasi na explain ko na sa inyo. Almost same lang naman yan mga katropa kung magpapalit tayo ng, so syempre dito yan, dito to rito, syempre nakapasok dito yan. So yan, tapos syempre yung oil pump ito, syempre yung mga o-ring nyo, pag magkakabit kayo ng o-ring, ilalagay nyo na rin ng ATF yan mga katropa para medyo dumulas, dumapat. So ganun lang naman yung pag-dismantle ng automatic transmission mga katropa. So itong bearing, hindi natin nalagay itong bearing, lagay natin yung bearing dito sa loob, yung bearing ito dito, ito yung bearing yan, yan yung bearing yan mga katropa. So ito yung ating oil pump, overdrive, saka forward clutch, direct clutch, center support clutch, siyempre yung ating low and reverse brake dito nakakabit yan dito sa ano na to. So may mga gear. So ito yung sun gear means yung single na ano mga katropa, sun gear. Tapos yung mga gear na to, ito yung planetary gear. Yan. Yan, planetary gear yung maliliit. Ito sun gear din dito. Tapos meron din siyang planetary gear sa loob mga tropa. So yun nga, sun gear, planetary gear. So ito naman yung ating may gear din dito. Ito yung ating planet carrier hub mga katropa. Ito yung nandito sa likod dito mga katropa. Ito yung nakapasok dito ang ganyan. Yan. So ito yung hub natin, planet carrier hub. So tingin ko sun gear 1 and 2, planetary gear. Yan, yung mga yan planetary gear, yung nasa labas na yan. So sun gear yung nasa gitna mga katropa. Yan. Tapos siyempre yung mga bearing, huwag nyo kakalimutan, yung mga spacer yan. So yan. Tapos ito yung ating carrier hub, planet carrier. Yan, nakadugtong dito yan sa likod mga katropa. Yan, nakapasok din yan. So siyempre yung ating low and reverse brake. Yan mga katropa, kompleto yan. Yan, low and reverse brake. Meron din siyang clutches saka plate. Yan. So basic lang naman muna tayo ngayon mga katropa. Saka na yung mga ano natin. Tapos nasaan na ba yung one way clutch na nakita ko rito? Bella me.
So ito pala yung ating one way clutch. Pag sinabing one way clutch, isa lang yung ikot niya, pag ganyan lang, hindi pwedeng bumalik. Yan. So yan yung ating one way clutch. So nasisira din yan mga katropa, pinapalitan din yan, kaya ini-inspect nyo pag mag-overhaul kayo ng transmission. Kahit anong transmission merong one way clutch mga katropa, automatic. Yan. So yan yung one way clutch natin. So ito yung ating set ng low and reverse brake. Yan. So yan. Yung pagkakasunod-sunod niya mga katropa, ganyan lang yung position sa loob. Yan. So yan. Carrier hub, sun gear, tsaka planetary gear, center support, carrier hub, sun gear, tsaka planetary gear. Tapos ito yung low and reverse brake natin, clutches. Tapos ito yung center support, direct clutch. Ito yung forward clutch, tsaka overdrive clutch. Ito. Siyempre yung ating oil pump, valve body. Siyempre yung torque converter. Nandito yan mga katropa. So yan. Ganyan lang simple yung ating transmission automatic ng 6R engine. Ay 6R. Ganyan lang kasimple yung ating transmission ng 6R. Ford Ranger BT50. Yan, ganyan yung sa loob niyan mga katropa. Simple lang mga katropa. Yan lang yung mga simple tips and idea na ma-i-share pag mag-overhaul kayo. Siyempre, gaya na sinabi ko, mas maganda kung mapag-aralan nyo muna yung mga troubleshooting bago tayo mag-overhaul nito. Ganito yun eh, marunong ka mag-overhaul, na-overhaul mo yan. Pero hindi ka marunong mag-troubleshoot, wala rin. Nasa troubleshooting yung umpisa ng para malaman mo kung ano sira ng transmission mga katropa. Nasa mechanical ano ba yan? Or nasa electrical problem ba yan? Yan mga katropa. Pag sinabing electrical problem, yung may mga electronic, yung mga ganito, TCM, mga solenoid, wiring harness, yan. Pagka ganito kasi, pag sinabing ganito kasi, mechanical na yan mga katropa. Mechanical yan, walang electronic. So yung nagpapagana rito yung mga electronic niya mga katropa. So kaya dapat alam niyo mag-troubleshoot ng mga electronic niya, kung paano troubleshoot. Kaya bumabase tayo sa code mga katropa. Baka mamaya yung problema nandun lang pala sa labas, wala pala sa loob. So siyempre kailangan ma-detect muna natin yung ma-check muna natin lahat ng panlabas bago tayo pumunta sa panloob ng transmission mga katropa. Pero depende rin mga katropa. Meron kasing halimbawa low power na yung ating sasakyan, wala siyang trouble code. Ibig sabihin pwedeng panggalingan pong sliding na. Ibig sabihin kapag walang trouble code, gumagana lahat ng mga electronic mo, so may problema ka sa mechanical problem. Either may problema sa bearing, either may problema sa clutch, yan mga katropa, either may problema yung valve body mo, may singaw, yan, or may singaw yung piston mo, yung mga o-ring mo may singaw. So maraming posibleng panggalingan ng trouble pagdating sa transmission mga katropa. Kaya sabi ko, kaya dapat alam nyo mag-troubleshooting bago kayo mag-aral sa overhaul. Siyempre, ano na yan, magkasama na yan. Pag nag-troubleshooting ka, siyempre, nag-aaral, pinagpa-practice ka na rin sa transmission overhauling. Madali lang naman mga katropa, nakita nyo. Yung nahirapan lang ako yung pagtanggal ng oil pump kasi wala tayong puller. So nakita nyo naman kung paano ko tinanggal. DIY ko lang mga katropa. Pero dapat, meron tayong special tools. Pero kung wala tayong special tools, siyempre, i-DIY natin, gagawa natin ng paraan para matanggal natin yung kung wala man lang din na maselan na parte sa tatanggalin, so i-DIY na lang mga katropa. So, kasi wala tayong special tools, pero dapat meron tayong mga special tools, lalo na yung pag-check ng pressure. Siyempre i-check natin pressure, bawat component nitong class na to meron kanya-kanyang pressure sa may transmission. Doon natin chine-check yung pressure niyan, doon natin malalaman kung may pressure ba yung isang forward clutch, kung may pressure ba, overdrive, kung may pressure ba, direct clutch, kung may pressure ba, center support, kung may pressure ba, saka yung iba pang components na pwedeng checkin yung pressure mga katropa. Doon malalaman natin kung ano yung problema kapag na-check natin yung pressure. So gaya na sinabi ko nga mga katropa, yan, ulitin ko lang, sa mga beginners, syempre meron tayong oil pump, forward clutch saka overdrive clutch assembly, yan, direct clutch, ating center support, siyempre yung ating low and reverse brake clutch, yan yung ating low and reverse. So siyempre maraming
ayan, meron tayong mga iba-ibang diagram para sa automatic transmission. So malalaman nyo yung kapag talaga nagporsige kayong mag-overhaul o gusto nyo matuto mga katropa. So pagka nagpa-practice kayo ng sa mga beginners, siyempre sumama-sama kayo sa mga nag-overhaul ng automatic transmission. Siyempre yung importante ron yung nagtatanong kayo sa kanila. Yun lang ay kung bibigyan kayo ng idea ng ibang sinasamahan nyo. Siyempre yung ibang gumagawa kasi minsan ayaw nila mag-share mga katropa. So no choice din na sumama kayo sa kanila na kung hindi lang din kayo tuturuan mga katropa. So mas maganda na siguro yung mag-aral muna about automatic transmission or magtanong-tanong siyempre. Pero mas maganda kung nagtitake note kayo mga katropa. So yan nga, ulitin ko lang bago tayo paalam. Oil pump, siyempre yung torque converter nandito yan, hindi ko na sinama kasi mabigat. So oil pump, forward clutch at overdrive clutch assembly, direct clutch, ating center support, may mga clutch din yan. So at saka yung ating low and reverse brake. So yan lang naman yung mga component, saka yung sun gear, planetary gear, saka yung planet hub mga katropa. Yan lang naman, dito nakapasok yung dalawa na yan sa hub na yan. So ito yung nagdadala. So yan mga katropa, siyempre tapos yung mga ating mga clip saka bearing mga katropa. So yun lang naman yung mga components ng ating kung paano mag-overhaul ng transmission mga katropa. So siguro pag may time ano natin, so ayan mga katropa, ganyan lang kasimple yung magbaklas ng transmission. So pagbabaklas madali, tapos siyempre sabi ko nga pag nagbabaklas kayo maging matalas yung mata nyo kasi sa bearing sa mga posisyon, baka magkamali tayo ng posisyon. Siyempre lalo na sa mga beginners na nag-aaral pa lang or pa-practice. Kung gusto nyo mag-practice mga katropa, huwag yung sasakyan ng customer pag-practice nyo kasi magkakanda loko-loko lang. So kung gusto nyo matuto, meron naman dyan automatic transmission or tsaka yan, subaybayan nyo yung ating channel, baka makatulong sa inyo kung paano mag-backlash saka yung mga ibang parts ng mga sasakyan mga katropa. Sinishare ko naman sa inyo mga katropa. So ayan, dito na lang natin tatapusin yung ating content mga katropa, kasi kung bubuuin natin yan marami pa tayong oras na kakainin mga katropa. So dito ko na lang muna tatapusin yung pag-disassemble ng ating transmission automatic 6R. So try kong buuin dito mga katropa, gawin natin siyang tower. Siyempre oil pump, forward clutch, bearing, siyempre si-center natin yung mga clutches ng ating forward clutch para maipasok natin ito mga katropa. Ayan, sunod natin ito, shop, hub,
Siyempre may guide yan. Sok. Siyempre yung clip. So dito mayroong guide to. Dito yan. Siyempre, direct clutch. Ano, pag hino-hold to, ito lang iikot, direct clutch lang mga katropa. So kaya kailangan natin ng diagram para, so siyempre susunod natin yung center support. Dito nakakonect yung center support. So siyempre yung center support naka-steady lang yan mga katropa, hindi yan iikot. Ganyan, bawa naka-hold to, iikot mo lang ganyan to. Diba? Ito naka-hold tong dalawa, ito lang iikot. So siyempre yung bearing. Siyempre yung planetary gear natin. Medyo mabigat. So hindi siya pwedeng isalpak ng pag ganito yan, masisira kasi malalaglag yung bearing, so hindi siya lalapat. So try lang natin ng konti, pero hindi pa siya nakalapat. Try lang. Pakita ko lang sa inyo yung tower. Pero dapat ipagsalpak nito mga katropa, mag-umpisa tayo dun sa huli pa ganyan, tatayo. So siyempre yung mga clutches, siyempre nandito yan, nandito yan sa loob, dito yung mga katropa. So tanggalin mo natin ito, dapat pala ito nasa loob. Hindi, dapat ito nasa loob. So yun, ayun yung ating tower. Yan mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa aking senior ngayong araw na ito mga katropa, sa ating
how to dismantle automatic transmission 6R mga katropa. So ulitin ko lang, siyempre may torque converter yan, oil pump, forward clutch saka overdrive clutch, assembly, direct clutch, center support. Siyempre yung low and reverse brake natin nandito yan. So ito hindi ko na sinalpak, nandito. So ito siya, low and reverse brake, dito siya naka-install. Siyempre yung ating mga planetary gear, sun gear, saka yung ating carrier, yan, hub carrier assembly, yan, itong buo na to mga katropa. So siyempre yung mga bearing, kagaya yung sinabi ko, wag nating kakalimutan ikabit kasi hindi pwedeng baliktaran yan, dapat nasa tamang pwesto mga katropa. Saka yung mga piston, normal lang yun, may mga o-ring yan mga katropa. So yun, so dito nga muna tayo sa dismantle para magkaroon lang kayong idea kung paano mag-dismantle mga katropa. So yan mga katropa, maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking channel, mga subscriber, YouTuber, tsaka viewers. Yan, shout out nga pala kay paring Bods Abad channel, tsaka kay paring Janjan, tsaka kay paring Louie, shout out, tsaka sa mga iba pa nating mga kasama sa nagbablog tungkol sa ating engine, kung ano-ano, electrical, transmission. So yan, maraming salamat sa inyo sa mga suporta mga katropa. Suportahan natin yung ating mga kapwa vloggers mga katropa yun. So hanggang dito na lang muna yung ating content. So syempre automatic transmission yung ating content ngayon mga katropa. Sana makakuha ng idea yung mga beginner. So ayan, hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye, thank you for watching mga katropa, see you in my next video. Bella me.